Hi mga nanay! Good morning and welcome sa ating Fame Faith na channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung isang encouragement. Lalong-lalo na bilang nanay, napakahirap, alam ko po yun. Hindi po madali na maging isang nanay. Yung mga gawain natin sa bahay, meron tayong mga bata, na tayo talaga yung laging kasama nila, nag-aalaga tayo. Hindi natin pwedeng iasa sa ating mga asawa ang lahat ng mga gawain at ang ating mga anak. Lalong-lalo na mga bata pa. At kahit na medyo mahirap sa part na nagtatrabaho ang mga asawa natin, tayo din nagtatrabaho, tapos kailangan pa natin gawin ang ating mga obligasyon bilang mga nanay. Minsan talaga hindi maiiwasan na tayo ay nasasaktan, nagmumurmur tayo, nagsasabi tayo, nagnanag tayo, nagsasalita tayo ng mga hindi magagandang bagay, lalong-lalo na kapag tayo ay pagod na over our situation, over our husband. Minsan sa mga bata, yung inis at galit natin, sa kanila natin na nabibigay or napapasa. Pero gusto kong sabihin sa ating lahat na isa siyang open door para sa kaaway na mag-enter sa ating buhay. So, instead na mag-murmur tayo, ipagpapasalamat natin yung sitwasyon na meron tayo at iisipin natin in a positive way. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magiging ganito ang sitwasyon natin dahil lalaki at lalaki yung mga bata. And let us give it as an opportunity na magiging blessing tayo sa ating mga husband as a Christian, na despite sa lahat ng pagod, hindi tayo na-appreciate, hindi tayo nakikita, nagtatrabaho pa tayo sa umaga, pati pa sa gabi, o mga gawaing bahay. Kasi aminin man natin o hindi madali na makapaghanap tayo ng mga kasamahan sa bahay or kasambahay. Meron talagang mga pagkakataon na mas gugustuhin natin na tayo na lang compared sa meron tayong mga kasama na ibang tao. Kahit pa binabayaran natin sila, pero minsan hindi nakapagdudulot ng kagandahan, lalong-lalo na sa mga bata. At minsan din, nagkakaroon ng gap dahil merong mga tao na naging kasambahay natin, pero minsan kailangan pa silang pagsabihan or kailangan pa silang turuan kung ano yung mga gagawin. So, imbis na maging maayos yung pakikitungo, ito ay nagkakaroon ng lamat at hindi nagiging madali ang lahat. Ato nilutuon dahil na dahil ko. Oh. Ato nilutuon. Oh. Di na oh. Oh. Di na. So kapag mayroong mga negative na mga words, mga salita na ating nabibitiwan, pag-murmur, complain, kahit na anong mga negative na mga salita na hindi maganda at hindi na nakaka-bless, magiging doorway siya ng kaaway sa buhay natin. So, mas maganda pa din na talagang magiging focus tayo sa paggawa. Sabi nga salita ng Panginoon, do everything, not for men, but as if we are doing it for the Lord. Kasi naman nakikita naman ng Lord lahat ng ginagawa natin at meron itong reward. Hindi ito magiging sayang lang. So, pagpapatuloy natin kung ano yung mga nasimula natin. And let us discipline ourselves. Let us ask the Holy Spirit to give us the self-control spirit, the fruit of the Spirit, which is the self-control, na kahit na napapagod tayo, ang sarap bumitaw ng mga salita dahil nagagalit tayo minsan, dahil hindi tayo tinutulungan, etc., etc. What yun? Yung mga ba. So, despite sa galit, ipagpapatuloy natin na magiging malinis tayo sa part na yung transparency and purity sa ating buhay sa pamamagitan ng hindi tayo nagagalit, hindi tayo nagkakaroon ng kasalanan through sa word. Nagkakaroon tayo ng self-discipline and self-control. It's an opportunity to become a mom, and I've been there na gusto natin malinis palagi, may mga bata, maingay and all, but it's okay, mama, you are doing great. Sige lang. Okay lang yan. Kahit magulo minsan, kahit maingay minsan, okay lang yan. Okay lang yan talaga. Yan yung papa?
isipin natin yung positive side na, wow, thank you Lord, meron ako mga anak. Binigyan mo ako ng mga anak. Binigyan mo ako ng opportunity na makapag-alaga. Kasi hiram lang naman natin sila. At tayo din, hiram lang din sa buhay nila. Hindi tayo permanent sa mundong ginagalawan natin or just temporary. Sabi ng salita ng Panginoon, our citizenship is in heaven. So it's an opportunity to be here and be living in a place where there are a lot of children and tayo yung nag-aalaga sa kanila, tayo yung gumagawa ng mga bagay-bagay na ini-entrust ng Lord bilang nanay. Bonus na kung meron tayong mga husband na tumutulong talaga sa atin, bonus na yon. Pagpapasalamat din natin yun sa Panginoon na hindi na sila kailangang utusan, na nakikita nila yung mga sacrifices natin at na-appreciate tayo, na ginagawa nila yung part nila bilang mga husbands, bonus na yon. So, despite sa lahat ng mga struggles and all, just keep on doing, keep on, katulad nito, may mga sunod-sunod na mga kids, 3 to 4 years ang gap, 4 kids, medyo mahirap pa din yon yung ganun, pero by the grace of God, makakaya naman natin yon. Para walang gulo, para walang away, kaysa naman guys, magkakaroon ng mga lamat, no, dahil nagkakasakitan. So, nalalearn ko yan over the years ng pagsasama namin. So, let us talaga focus on the Lord. Walang iba. Si Lord lang talaga. Siya lang. Kasi kapag nakasentro tayo sa Kanya, kita tayo mga asawa, mahilig tayo mag-pray. Tayo yung nakapag-isip-isip ng marami, nagmumuni-muni tayo. So, kapag ganyan yung mindset natin, nagpa-follow lang yung mga husband. And si God na bahala sa husband. Lalong-lalo na yung husband na meron pang mga vices, ipag-pray natin yan. Yung meron pang mga addictions, no? Or marami pa silang mga hindi naiintindihan, pero nandyan ka na sa sitwasyon, nakasal ka na. So, mahirap makipaghiwalay, lalong-lalo na kapag wala namang mga ebidensya na merong pangangaliwa na nangyayari. So, kung nakikita naman natin yung good sides, kahit pa paano, meron naman talagang mga good sides, merong mga strength, merong mga weaknesses, parehas lang naman tayo. So, pagkakaintindihan lang yung kulang at pagdarasal. Tapos, focus pa rin sa sarili na kakayanin ko to by the grace of God. Magagawa ko to. And requesting the Lord always to give you more strength, more income. Kung gusto mo, magtrabaho ka pa din, no, dahil hindi kaya as husband, pero kung alam mo good provider ang husband mo, pagdarasal mo siya na sana magkakaroon pa siya ng more income para sasabihin niya, okay, sa bahay ka lang, kukuha tayo ng helper and all. Pero wala talagang madali, as in lahat. Pagdadaanan pa din natin yung mga merong pag-aaway, pinoprocess tayo ni Lord, merong poverty stage, pero ini-increase naman tayo ng Lord in the long run, lalong-lalo na kapag tayo ay namumuhay in righteousness. Tayo ay naging faithful kay Lord, nagsiserve tayo kay Lord. So guys, continue to be strong in the Lord always. As nanay, ramdam kita, pero you're doing a great job. Kung walang tumatapik sa'yo, sabihin mo, well done. Sabi din yan ng Lord sa'yo ngayon. Pagpapatuloy mo lang, well done, good and faithful servant. Reject the works of the enemy. Kasi minsan yung mga negative na mga thoughts, yung mga doubts, yung mga pagdududa and all, hindi yan galing sa Diyos. Binibigay ng kaaway para tayo ay madao. So that's all. Bye!